Ulitin natin na. So, meron tayong given na angle, air circle, let's say E. Yan. Tapos, meron tayong tangent line na AC. Tapos, BC. Tapos, yung intersection nila C. Tapos, may point dito na D pa. So, let's say yung ADB natin, sabihin natin siyang 300. So, kahit hindi mo alam yung angle, yung arc na AB guys, dahil alam mo naman siyang circumference, may gets mo, itong arc na to is 60. Kasi yung total nga ng circumference is 360. Ayun, kaya na naman ako namali. Which means yung AB natin is 60. Yan. So, sabi natin guys, yung pag-compute nga ng angle na nasa labas, same lang siya sa second. So, magkakaroon ka lang dyan ng yung angle na nasa labas na ACB, yung major arc minus minor arc. So, definitely, magkakaroon tayo ng 300 minus 60 by 2. Sorry. So, yun. So, bali magkakaroon tayo ng 300 minus 60. That is 240 divided by 2. So, magiging 120. Yun. Sabi ko may mali. 120 rin yung nanonood daw. Tulog na kayo. So, magiging 120 yun guys. So, basically, may another way to on tangent-tangent. So, on tangent-tangent guys yung given. Tapos, eto pa rin siya. Ilagay lang natin dito ulit yung graph o yung illustration. So, di ba pag ganito itsura niya? Galing di bantay. So, ito yung AB natin. Ito yung C natin. So, kung given yung AB mo, which is 60, gawin mo lang to guys, na total 180. So, bali yung 60 plus eto. Ilan ba yung kailangan mo sa 60 para maging 180 siya? At applicable lang to sa tangent-tangent ha. So, bali magkakaroon ka ng angle, arc AB plus angle ACB, that is equals dapat sa 180 degrees. So, yung AB mo ay 60 plus yung angle ACB kasi yun yung hinahanap, which is equals to 180. So, lipat mo na lang. So, magkakaroon ka ng angle ACB. So, kahit mental, kaya mo to isolve eh. Diba? May 180 minus 60. So, magiging 120 pa rin siya. So, kahit i-mental mo to, kaya mo yan. Ito applicable na sa tangent, ha? Hindi mo to pwedeng